Ligo ang aking baby. Yeah. Yan, katatapos ko lang din ng sasakyan ni Madam. Very good ako ngayon ah. Kailangan ko mag-request sa kanya ng pang McDo. Uy, what's up sa inyo? Pabalik tayo ulit. December, ano na ba ngayon? December 11 na guys. Malapit na magpasko. Parang hindi ko ramdam. Ang bilis. Sobrang bilis. So, yun, bago ako mag-tennis kasi kaka-restring ko lang ng dalawang raketa ko. Natuto ako mag-restring. Ang hirap pala, no? Parang ano, nagwi-weave. So, sagot-sagot tayo ng mga tanong. Uy, good news nga pala, no? Kasi umusog na yung visa bulletin. Yan. So, parang August 2022. So, excited na ba kayo? Yung may mga priority date dyan na bago mag-August 2022. Yan. Ay, gusto ko lang palang i-shoutout, no? May pinapa-shoutout yung friend namin na si Leia. Sabi niya, Marv, hello, pa shoutout daw yung friend ko, nanonood lagi ng vlog mo from Maryland, si Benny Benj Baril. Hello po sa inyo. And sana magkita tayo dyan, no? Sa Maryland, no? Hindi ko lang alam, ang hirap humabol eh. Parang ang utang ko 1 month na, no? Sa mga nagtatanong, no? Hindi ko lang alam, nasagot ko na itong mga to. Sabi ni Faith De Ramos, hello po sir, tanong ko lang po, kamusta naman po kayo sa Alabama? Montgomery, Alabama po kasi ang sa Montgomery daw siya kasi mapupunta. Nag-process na siya daw ng papers. Safe or delikado po ba doon? Plano po isama family ko. 4 po kami. Madami po ba black? Delikado po ba pag mas maraming black sa isang city or state? Salamat po. Sana masagot niya yung question ko. Montgomery, hindi pa kasi kami na well, napuntaan na namin, no? Pero hindi pa namin na yung lugar. Montgomery kasi capital yan ng Alabama. Sana wag niyong isipin na kung saan maraming black dun delikado. Yun, wag sana tayo maging stereotype, guys. Ang dami ko nakakasamang mga itim na mabait, no? Kasi kung ganyan yung mentality niya, wag na kayong pumunta ng Amerika na lang talaga dahil sa television, mga ganyan. Sorry to say, pero okay lang naman sila. Kung pipili man kayo na kung saan kayo titira, no, doon sa Montgomery, Alabama, i-research nyo kung saan magagandang mga neighborhood. Nagpapa-shoutout ulit pala si Nurse Miles. Sabi ni Jason Rebodos, separate content sana sir para sa mga may experience ng dialysis nurse, mga pros and cons na nag-work. Yan, kasi yung misis niya dialysis nurse, plano niya bumalik dito sa Saudi, tapos sabay na rin mag-apply dyan sa US para kahit paano may maipong kami. Salamat sir. Sige, gawan natin. Nasagot ko na ba to dati noon? Parang familiar itong
question na to eh. Sabi ni Josephine, here kids mature early because at young age they're already independent, whether they finish school without degree or not. Oh, tama yan, 100%. Tapos sabi na rin yan, no? Sabi ni Josephine Ratliff, how's the southern accent? Yung una kaming yung parang mga first few months namin dito sa Alabama, kasi malakas ang southern accent dito, lalo na yung mga medyo mga middle age, no? Sila yung mga talagang orig dito eh. Parang ibang lengguwahe, promise, parang ibang lengguwahe talaga. Hindi ang hirap pa comprehend ng mga sinasabi nila dahil parang iba eh. Parang shortcut nila yung mga sentence nila, gumagamit sila. Iba yung basta accent, diba? Iba siya dyan sa northern na states na parang lang, smooth lang. Dito talagang mahirap. Pero ngayon, okay, nasasanay na tayo. Sabi ni Peace Be With Me, sir, okay ba mag-work sa Birmingham, Alabama? Okay na okay din po kung sanay po kayo sa city. Well, actually ang Birmingham, Alabama, city siya, may mga building, pero hindi siya kasing laki ng New York, no? Parang lang siya, malit na city lang na okay naman doon. Maraming magawa, marami rin mapupunta. Sabi ni nagpapa-shoutout din si Adrian RN. Pa-shoutout sir, pa-shoutout sir Marv. Been watching your vlog silently. I always agree with your thoughts about transitioning with the new system and working environment. Though some of us have experiences with different facilities and roles, we should always unload our cups for us to acquire new sets of skills and knowledge, not to totally empty but to keep some of the relevant things we learned from the past. Hope to meet you someday, sir, pagdating ko dyan sa US. It's always a good reflection every time I watch your videos. More power, boss. Sir Adrian, maraming salamat mo. Thank you, and I hope to see you soon kapag punta niya sa Amerika. So, saan ba kayong pupuntang state? Yan. Ay, gusto ko lang i-mention mga comment niya ni Nurse MJ. Thank you so much sa pag-participate dito sa mga vlog ko sa Nurse MJ, no? Solid na supporter to. Sabi niya ang hirap mag-precept talaga after 18 years. Wala na akong patience minsan, so I have to really check myself na kailangan maging patient sa mga bagong nurse. It's really better for newer nurses na mag-precept kasi fresh pa sa kanilang mind yung experience nila noong bago pa. Mas may patience sila. Good luck sa inyo. Happy Thanksgiving. Yeah, ang hirap mag-precept, no? Well, sana. Share ko lang sa inyo, guys. Nung bago ako, parang 10 yata naging preceptor ko. So nakakalito, as in sobrang hindi ka pa nga sanay sa isang routine, bago na naman preceptor mo na iba na naman tuturo sa'yo. Ang hirap. Ngitong nagpe-precept na rin ako, alam ko kung bakit parang hindi sila na-motivate na magturo ng mga bagong nurses. Paano ba naman kasi parang dito sa amin, parang plus $1 per hour on top lang ng hourly rate mo ang pag nag-precept ka. Hirap kaya magturo, guys. Hindi lahat ng tao merong parang may passion or may skill magturo. So hindi para sa lahat talaga ang magturo. So sana naman bigyan mo man lang bigyan mo naman $10 man lang, $10 to $15 on top of our hourly rate man lang, di ba? Para naman na, di ba, ma-motivate naman yung isang nurse na sige, okay, magpe-present tayo, talagang gawa ka ng lesson plan or parang plan. Kasi ikaw parang thank you na lang ng $1. Ayoko na, parang ang mahirap din sa pagpe-precept is hindi naman parang minsan maisip natin, ay may tuturuan ako ngayon, madali lang ngayon. Hindi, kasi syempre responsible ka sa mga actions na bago mong tinuturuan, at responsible ka pa rin dun sa mga patient na handle niya.
Okay, sabi ni Hexebaria, paano pag may employer ka na sa US, madidinay ka pa rin sa US Embassy? Parang may bagong patakaran na wala ng NVC interviews. Saan niyo po narinig yun? Kung may employer ka na sa US, hindi naman ibig sabihin makakapunta ka na sa US. Kasi naalala ko yung embassy interview namin, kasama yun kung sinong employer mo. Kasi syempre as work ang pupuntahan mo sa US kung EB3 man lang, kung EB3 or working visa ang ang ibibigay sa yung visa Parang misleading tong information na meron na sabi ni Ma'am Diaries, after po matapos contract sa agency, okay na po ba lumipat ng hospital? Okay na okay po. Malaya na po kayo niyan. So, yun lang naman ng mga yun lang naman mga nagtatanong. Grabe pa. So, ito muna ako sa court. Grabe guys. Ang dami kong nakakalaro ng mga tennis, mga nagte-tennis na middle age na, no? Grabe, ang gagaling pa rin nila. Ang hirap kaya magabol-habol ng bola. Temperature right now is 50s. So, malamig. May hangin kasi. So yun guys, thank you so much sa pag-support. Thank you so much sa mga nag-aabang pa rin ng mga vlogs natin. And thank you talaga for supporting itong channel natin by watching my videos, by yung mag-comment lang kayo, nag-engage kayo dito sa community ng ating channel. So thank you talaga. So pipilitin ko maglabas ulit ng vlog this coming Christmas, last Christmas na namin dito sa Alabama. Yan. Konting months na lang matatapos na kami. So yun. Excited na, parang minsan hindi pa ako ready. Ganun ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kasi dati nung bago kami, parang ang dami nagpaplano mag-buyout. Ganyan kasi. Ngayon parang parang ang bilis na lang, parang hindi pa kami ready. Hindi pa kami nakakapag-transfer ng ng license or makapag-endorse ng license kung saan mo kami lilipat. So, ayun guys, thank you so much. Kita-kita tayo ulit on our next video. There you go.